Salamat, Bes, ha. Hindi ko na talaga alam kasi kung saan pa ako lalapit eh. Lahat na ng katrabaho ko, hiningan ko na ng tulong. Pero gipit din daw sila. Ayos lang yon. Pera lang naman yan eh. Alam mo naman na gusto ko rin makatulong sa'yo. Parehong malayo ang pamilya natin. Kaya sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo lang din? Nahihiya na rin kasi ako sa'yo eh. Lagi na lang kasi akong nangaabala sa'yo. Ikaw na lang nang ikaw ang nagpapahiram sa akin. Kung hindi nga lang emergency at kailangan ng pamilya ko sa probinsya, hindi na talaga ako manghihiram sa'yo ngayon eh. May utang pa kasi ako sa'yo na hindi ko pa nababayaran. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang mahihiya sa akin. Kung meron lang akong magagawang tulong, hindi ka magdadalawang salita sa akin. Pangako ko sa'yo, babayaran agad kita kapag sumahod ako. Sa susunod, ako naman ang babawi sa'yo. Huwag mo nang isipin kung paano ka makakabawi. Unahin mo muna ang problema ng pamilya mo. Yun ang importante. Matanong ko nga pala, hindi ka ba nagpapadala sa inyo? Regular pa naman ako nagpapadala sa amin. Bakit mo naman naitanong? Wala naman. Naitanong ko lang. Para kasing hindi ka nagigipit eh. Hindi ka tulad ko. Siguro, malaki ang sahod mo, no? Sapat lang naman ang kinikita ko. Binabudget ko lang talaga para magkasya sa mga gastusin. Sana maging tulad mo ko. Yun bang relax lang? Hindi halata na problemado lagi sa pera. Namomroblema din naman ako, kaya lang, marunong lang akong magdala. Tsaka hindi naman na kasi kailangang ikwento pa sa ibang tao. Mas okay din kasi yung may napagsasabihan ka. Kapag gusto mo nang makakausap, sabihan mo lang ako ha. Kahit sa ganung bagay madamayan kita. Sige, sa susunod magsasabi na ako. Gusto ko rin naman kasing may makakwentuhan. Aasahan ko yan ha. Alam ko naman na ako lang ang itinuturing mong kaibigan dito eh. Ikaw nga lang talaga. Ay, maiba nga pala ako. Hindi ka ba uuwi sa inyo? 'Di ba, piyesta sa inyo ngayong buwan na ito? Ano nga bang araw yun? Sa 1 linggo na, nakausap ko naman si Lola na sa Pasko na ako uuwi doon. Pareho pala tayo. Sa Pasko na rin ako uuwi. Nag-iipon pa ako eh. Mahirap naman kasi kung wala man lang akong dalang pasalubong at pera. Di wala palang maiiwan dito sa apartment dahil uuwi tayo sa atin. Sa pagkakaalam ko nga, pati yung 2 pinto sa unit na to, mababakante din sa Pasko. Siya nga pala, dito ka ba kakain? Magluluto na kasi ako. Ay, baka sa labas na lang. Kailangan ko pa kasi itong ipadala sa amin eh. Hindi kasi ako titigilan ni nanay sa kakatawag hanggat hindi ko sinasabi na meron na akong hawak na pera. Sige, mag-iingat ka ha. Hindi na rin kita hihintayin, may sarili ka namang susi eh. Magandang araw sa iyo, Miss Gwen, at sa lahat ng mga nakikinig sa araw na ito. Ako si Shaira. 26 anyos na at laking probinsya ng Bacolod. Matagal na ako nakikinig sa channel nyo, kahit nung nakatira pa ako sa probinsya. Sa ngayon po, nandito ako sa Maynila at kasama ko na dito ang aking lola at nanay. Naisip ko po magpadala na rin ng sulat para ibahagi ang karanasan ko tungkol sa kulam. Ang mga pinagdaanan kong hirap at paano ko to nalampasan ay tulong na rin ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin noon. Hindi ko akalain na sa Maynila ko pa mararanasan ng ganitong kababalaghan. Na naririnig ko lang sa mga kakilala ko dati. Dahil sa karanasan kong to, mas naging mabusisi ako sa pagkilala sa mga bagong kaibigan. Shaira, ayos lang ba na ikaw muna ang bahala sa pagbabayad ng renta ng apartment natin? Kapos lang kasi ako eh. Yung sinahod ko kasi naipadala ko na sa pamilya ko. Ayos lang naman, may extra pa naman ako dito eh. Naku, thank you ha. Ang bait mo talaga. Para makabawi naman ako sa'yo, ako na lang ang magluluto ng hapunan natin ngayong gabi. Magpahinga ka na lang dyan, ha? Sasamahan na kita sa kusina. Gusto ko rin kasi ng makakausap. Sige ba?
Kumusta ang trabaho mo? Ayos naman. Wala naman yatang madaling trabaho eh. Wala nga. Ang pagkakaiba lang siguro ang sahod. Oo nga. Siguro, marami ka ng ipon no. Sabi ko nga sa'yo, sapat lang ang kita ko. Masyado ka talagang malihim. Sa bagay, labas na ako dyan. Ay, siya nga pala. Nakita ko kanina si Errol. Tinatanong ka nga niya Anong tinatanong niya tungkol sa akin? Kung nakauwi ka na raw ba? Sabi ko, madalas na gabi ka na umuwi. Hindi ko gusto ang pagtatanong niya. Ano bang pakialam niya kung anong oras ako uuwi? Baka naman hanggang ngayon may gusto pa rin siya sa'yo. Bakit ba kasi hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon yung tao na makilala? Hindi naman ako kasi interesado sa kanya eh. Huwag mong sabihin na magpapakatandang dalaga ka na lang. Pwede naman. Uso naman kasi sa pamilya namin ang pagiging matandang dalaga eh. Dapat pala maputol na ang sumpa sa pamilya nyo. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako interesado na magkaroon ng pamilya. Ayos lang naman sa akin kahit mag-isa lang ako sa buhay. Mabuti nga yun para walang sakit ng ulo. Ano ang sabi ng lola at nanay mo? Wala naman pakialam sa akin si inay Pero si lola gusto niya magkaroon ako ng sariling pamilya. Para daw kapag nawala siya, may makakasama pa rin ako. Ang bait siguro ng lola mo. Oo naman, kahit nasa malapit lang si inay, si Lola Berta talaga ang nag-alaga sa akin at nagsuporta mula bata. Ay nako, ang lola ko naman, kabaliktaran ng lola mo. Napakasungit niya at lagi pa kaming pinapalo nung mga bata pa kami ng mga kapatid ko. Ilang beses ko na ngang ipinagdasal na sana mamatay na siya. Hindi tama na ipagdasal mo ang kamatayan ng lola mo. Baka bumalik yan sa'yo, sige ka. Ang hirap kasi ng pinagdaanan namin sa kanya, kaya ako yun nasasabi. Kahit na, hindi pa rin tama yun. Ibahin na nga natin ang topic. Alam mo kung ako sa'yo, bibigyan ko ng pagkakataon si Errol. Masaya kayong may boyfriend. Wala pa talaga yan sa isip ko Masaya at kontento naman ako sa kung anong kalagayan ko ngayon. Sige na nga, hindi na kita pipilitin pa. Ay, nagugutom ka na ba? Sandali na lang naman ito. Pasensya ka na sa ulam ha. Ito lang kasi ang meron tayo Hindi naman ako mapili sa ulam Masarap naman yung ginisang corned beef na may patatas. Teka lang ha, bibili lang ako ng soft drinks natin para masarap ang kain natin. Pagbalik ko pwede na tayong kumain. Nung bagong salta ko dito sa Maynila, si Rochelle ang una ko naging kakilala. At kalaunan nga naging kaibigan na rin. Dati solo lang ako sa apartment na yun. Pero nakiusap siya sa akin na kung pwede mag-share na lang kami sa upa. Para pareho kami makatipid. Sa mahigit na 1 taon naming pagkakaibigan, masasabi ko na mabait at kalug si Rochelle. Natagalan ka yata sa tindahan. Naghain na pala ako. Ang dami kasing bumibili kanina. Tsaka nakasabay ko rin si Errol. Ayun, napakwento pa tuloy habang naghihintay matapos bumili ang mga nauna sa amin. Ganun ba? Kain na tayo. O sige, kanina pa nga rin ako nagugutom Kanina nga pala merong tumatawag sa cellphone mo. Mamaya ko na lang aalamin kung sino ang tumatawag. May ideya na naman ako kung sino Ay nako, ang hirap maging breadwinner talaga ng pamilya. Matatapos din yan. Hindi naman habang buhay tutulungan mo sila. Oo nga Sana nga talaga matapos na. Nakakapagod na rin kasi Naging abala na ulit ako sa mga sumunod na araw. Sa gabi lang kami madalas magkita ni Rochelle pagkagaling ko sa trabaho. Minsan pag uwi ko, nakasalubong ko si Errol. Nakangiti pang binati niya ako at sumabay sa paglalakad ko. Malapit lang din kasi sa inuupahan kong apartment ang bahay nila na nasa unahan lang ng konti. Napapadalas yata ang pag-uwi mo ng gabi. Paano mo naman nalaman na gabi na ako nakakauwi? Binabantayan mo ba ang pag-uwi ko? Ha? Huwag mo sanang masamain, Shaira. Nag-aalala lang naman ako sa iyo
Alam mo naman ang panahon ngayon, masyado ng delikado. Huwag mo kong alalahanin, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Tsaka hindi pa naman gabing-gabi ang uwi ko. Kita mo, dami pa kayang tao. Alam mo naman di ba kung bakit ganito na lang ang pag-aalala ko sa'yo? Ibaling mo na lang sa iba ang pagtingin mo. Wala ka kasing aasahan sa akin. Dati pa naman nilinaw ko na yan sa'yo. Pwede bang malaman ko anong dahilan mo? May naiwan ka bang nobyo sa probinsya ninyo? Wala, pero priority ko kasi ang trabaho ko. At saka ayokong mahati ang atensyon ko sa pamilya ko at pakikipagrelasyon. Hindi naman kasi porke papasok ka sa isang relasyon kakalimutan mo na ang pamilya mo. Hindi naman ganun yun. Halata na wala ka pang alam. Sorry kung natawa ako. O paano? Ito na ang gate ng apartment ko. Papasok na ako sa loob. Baka hinihintay na rin ako ni Rochelle. Sa tingin ko wala pa yung kasama mo dyan. Wala pang bukas na ilaw Oo nga no. Siguro hating gabi na naman ang uwi nun. Si Rochelle dapat ang binabantayan mo sa pag-uwi. Meron naman naghahatid sa kanya. Tsaka alam naman yan delikado ang panahon ngayon lalo't babae siya. Ganoong oras pa siya umuwi. Akala ko magkaibigan na kayong dalawa. Bakit parang hindi ka naman nagmamalasakit sa kanya? Kinakausap ko lang naman siya dahil meron akong tinatanong sa kanya. Ganun ba? Lolo mo yata yung nasa labas ng gate nyo. Mukhang hinihintay ka na rin niya. Ganyan talaga si Lolo Bencio. Mas gusto niyang lumalabas sa gabi kaysa sa araw. Nagmamasid-masid lang yan sa paligid sa mga taong dumadaan. Kayo lang bang dalawa ng lolo mo sa bahay na yan? Oo. Ang mga magulang ko kasi nasa malayong lugar na nagtatrabaho. O paano? Papasok na ako sa loob Sige, uuwi na rin ako. Panatag na ang loob ko na nakauwi ka na. Hindi agad umalis sa labas ng gate si Errol hanggat hindi ako nakakapasok sa loob ng bahay. Naiiling na lang ako habang nagbibihis. Magaan naman ang loob ko sa kanya. Sadya lang siguro na hindi ko siya type kaya nasusungitan ko minsan. Nagpahinga lang ako sandali bago nagluto ng hapunan. Nasanay kasi ako sa probinsya namin na lutong bahay. Kaya kahit kailan hindi ko nagustuhan na kumain sa labas. Hinihintay ko lang na maluto ang sinaing nung dumating si Rochelle. Mukhang hindi maganda ang araw niya. Dahil hindi maipinta ang mukha niya. May nangyari ba? Ay nako, hindi lang maganda ang nangyari sa trabaho ko. Last warning na yun kanina. Matatanggal na ako sa susunod kapag nahuli ulit ako ng supervisor namin. Ilang beses na kasi akong nagkamali. Dapat kasi kapag nasa trabaho ka, focus ka sa ginagawa mo. Alam ko naman yun. Kaya lang kasi, ang dami kong iniisip din Tungkol ba sa pamilya mo? Ano pa nga ba? Tapos, yung boyfriend ko, masyado pang seloso. Hindi na nga nakakatulong sa akin Sa palagay ko, kailangan mong kausapin ang pamilya mo ng masinsinan. Hindi naman kamo napupulot lang ang pera dito. Mahirap kamong buhay natin dito. Hindi naman sila makikinig Katulad ngayon, umutang ng motor ang kapatid ko nang hindi ko alam. Kailangan daw ng panghulog sa Makalawa na. Saan naman ako kukuha? Para nagsasabog ang utak ko. Ay nako. Meron pa naman akong naitatabing pera dyan, gamitin mo muna. Kaya lang, kailangan mo rin maibalik agad sa katapusan ng buwan ang lahat ng inutang mo. Kailangan ko na rin kasing magpadala sa amin Ha? Totoo ba? Naku, salamat Shaira ha. Hulog ka talaga ng langit sa akin. O relax ka na lang dyan. Kumain ka na ba? Hindi pa nga Dumiretso na lang nga ako ng uwi dito dahil wala rin naman akong perang pangkain sa labas. Dapat siguro bawasan mo na rin ang pagkain sa labas para kahit papano nakakatipid ka. Naisip ko nga rin yan Sa susunod na sahod mamimili na lang ako ng pagkain para tipid. Maiwan na muna kita ha. Magbibihis lang ako. Nang sumunod na araw wala akong pasok kaya naglinis na lang ako ng buong bahay. At naglaban na rin ng mga damit. Wala nun si Rochelle, may pinuntahan. Nung nagpapahinga na ako, naisip kong mag-scroll sa Facebook. Bihira ko lang naman gawin yun.
Ganun na lang ang gulat ko nang makita ko ang mga post ni Rochelle. Hindi kasi akalain ng ibang makakakita na hirap siya sa pera dahil sa pamilya. Kung saan saang mamahaling restaurant kasi siya kumakain. At may mga post din siya na magaganda ang pinupuntahan nila ng boyfriend. Akala ko ba gipit siya sa pera? Ano tong post niya? Bago lang mga to ah. Kung nagagawa naman pala niya to, dapat bayaran na niya ako. Mamaya pag uwi niya kakausapin ko na siya. Habang naghihintay kay Rochelle, nilibang ko muna ang sarili ko sa panonood ng TV. Hapon na nung dumating siya. Hindi naman nakaligtas sa akin ang mga dala niyang paper bag. Nagulat pa siya na nasa sala lang ako. Oh, nandyan ka pala? Hinihintay kasi kita eh. Mabuti maaga kang umuwi. May nangyari ba dito? Mukha kasing okay ka na. Sisingilin ko na sana yung mga inutang mo. Kailangan ko na rin kasing magpadala sa amin eh. Kasi naipadala ko na kanina eh. Hindi ko naman kasi alam na kailangan mo na rin eh. Di ba sabi ko naman sa'yo, kailangan ko yung pera ngayong katapusan ng buwan? Ilang araw pa naman ang katapusan ah. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. May mauutangan naman siguro ako. Hindi tama na ang ibabayad mo rin sa utang utang din. Hindi ka na makakaahon yan. Dapat siguro hindi mo muna inuuna ang luho mo. Wala naman akong luho ah. Sobrang tipid ko na nga sa sarili ko eh. Nakita ko ang mga post mo sa Facebook. Bago lang ang ilan sa mga yon. Naku, kunwari lang ang mga post na yun. May nanlilibre kasi sa akin. Ni piso nga, wala akong inilalabas eh. Huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko ah. Hindi tama na mag-post ng mga luho mo tapos sa totoong buhay, hindi naman ganun talaga ang buhay mo. Account ko naman yun eh. Ipopost ko lahat ng gusto ko. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Wala naman akong tinatapakan eh. Hindi pa rin tama. Katulad ko na nakakita. Akala ko may pera ka na kaya kita sinisingil ngayon. Parang panluloko na rin ang ginagawa mo eh. Pasensya ka na kung ganun ang naramdaman mo. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para mabayaran kita. Promise ko yan sa'yo. Pasensya ka na rin kung sinisingil na kita. Kailangan ko na rin kasi eh. Shaira, hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Ako nga ang may atraso sa'yo eh. Yun lang naman ang pakay ko. Baka gusto mo nang magpahinga. Sige, sa kwarto lang ako ah. Ako na pala ang bahala sa pagluluto mamaya. Huwag ka nang gumawa sa kusina. Pumasok na rin ako sa kwarto at doon na nagpalipas ng oras. Kahit pagod ako maghapon, hindi pa rin ako makaidlip kahit sandali. Naisip ko na lumabas ng bahay. May ginawa kong duyan sa may puno at doon ako tumambay. Medyo mahangin kaya nakakaramdam ako ng antok nang makarinig naman ako ng boses. Paglingon ko sa may gate, nakatayo dun si Errol. Iminwestra niya kung pwede siyang pumasok. Tumango naman ako. May istorbo ko yata ang pamamahinga mo. Hindi naman, may kailangan ka ba? Wala naman. Nakita kasi kita na nandito sa duyan kaya nagbaka sakali ako kung patutuloyin mo ba ako. Bakit naman hindi? Mukhang hindi ka na masungit ngayon ah. Pasensya ka na kung nasusungitan man kita minsan ha. Nagkataon kasi na kapag nakikita tayo, galing akong trabaho at pagod. Naiintindihan naman kita. Ganyan din ako dati nung may trabaho pa. Bakit nga pala hindi ka na nagtatrabaho? Nung matapos ang huli kong kontrata, hindi na muna ako nag-apply ng trabaho. Pero balak ko rin naman maghanap. Gusto ko rin muna kasing magpahinga. 8 taon din kasi akong puro trabaho eh. Ang tagal din nun ha. Sabi nga nila, hindi daw ba ako nagsawa. Eto na nga, parang nanawa ako na araw-araw trabaho na lang. Pero sa totoo lang, nakakamiss din naman. Tingin ko naman sa'yo eh, walang umaasa sa'yo. Kaya okay lang kung tambay ka lang sa inyo. Breadwinner ka rin ba katulad ni Rochelle? Hindi naman ako inuobliga ng lola ko na magpadala sa kanila. Ako lang ang may gusto. Salamat naman at may nakausap na ako na hindi puro daing. Si Rochelle kasi kapag kausap ko, puro daing at problema na lang ang sinasabi. Nahihiya na tuloy ako na singilin siya sa utang niya. Ha? May utang din siya sa'yo? Oo. May 1 taon na nga eh.
Tsaka hindi lang siya sa akin may utang. Nakakapagtaka lang na gipit daw siya pero puro naman siya gala at kain sa mamahaling restaurant. Nakikita mo rin pala mga post niya. Sabi naman niya, may nanlilibre lang daw sa kanya. Ewan ko lang din. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon? Sino manlilibre sa kanya? Malay mo naman. Maraming kaibigan si Rochelle at may boyfriend siya. Baka yun ang gumagastos. Sa bagay nga, nahusgahan ko agad siya. Hindi ka ba hinahanap ng lolo mo? Hindi naman. Sa gabi lang talaga hindi ko siya iniiwan. Kung ano-ano na kasi ang nakikita nun. Ilang taon na bang lolo mo? 88 na siya pero malakas pa rin at walang iniindang sakit sa katawan. Hindi pala nalalayo yung edad ng lolo mo sa lola ko. Iba talaga ang mga matatanda noong araw, no? Maliban sa mahaba na nga ang buhay nila, malakas pa rin ang katawan nila. Oo nga eh. Kahit lola ko wala pa rin iniinda sa katawan. Lagi ko nga din sinasabi kay lolo na sana umabot din ako sa edad niya. Pwede naman, basta ingat ka lang sa kinakain mo. Kasi sabi nasa lahi din daw kasi kung bakit ang iba mahaba ang buhay. Pero syempre nasa pag-iingat pa rin yun sa kalusugan. Ito ang unang pagkakataon na mahaba ang naging pag-uusap natin. Masaya ka naman palang kausap. Ikaw din naman, nagkamali ako sa unang akala ko sa'yo. Sana ito na ang simula ng pagkakaibigan natin. Oo ba? Para hindi lang si Rochelle ang kaibigan ko. Matagal din kami nagkwentuhan ni Errol. Habang kausap ko nga siya, marami ako napansin na maling akala sa kanya. Naisip ko na hindi na boring ang day off ko. Dahil pupuntahan daw niya ako para makipagkwentuhan. Pagpasok ko nga sa loob ng bahay, naghahanda na sa kusina si Rochelle. Alanganin pa siyang ngumiti sa akin. Matagal din ang pag-uusap niyo ni Errol ah. Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Masaya naman pala siyang kakwentuhan, kalog at masayahin. Parang ikaw lang. Ay, totoo yan. Kaya nga minsan nawiwili akong makipag-usap sa kanya. Wala naman sigurong masama kung maging kaibigan ko siya para dalawa na kayo. Mabuti nga yun, para hindi lang ako ang lagi mong kausap. Ay, siya nga pala, meron ba siyang binanggit tungkol sa akin? Tungkol naman saan? Kahit ano na tungkol sa akin. Wala naman. Medyo maloko din kasi yun eh. Baka mamaya kung ano-ano ang sinabi niya sa'yo. Kung meron man siyang mabanggit sa'yo, huwag kang basta-basta maniniwala nang hindi ako tinatanong ha? Siyempre naman no, mas matagal kitang naging kaibigan. Natural na sa'yo ko maniniwala. Ay, salamat naman. Akala ko magiging karibal ko na si Errol sa'yo. Ang ibig ko bang sabihin baka mabaliwala na ako sa'yo bilang kaibigan. Naku, hindi mangyayari yon. Ikaw pa rin ang una kong kaibigan at priority. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Maiwan na muna kita ha. Tutupiin ko lang ang mga nilabhan ko. Sige lang, tatawagin na lang kita kapag handa na ito. Sinadya ko na lang na hindi banggitin kay Rochelle ang tungkol sa utang na sinabi ni Errol sa akin. Ayoko lang kasi siyang mapayapa sa akin. Sa natuklasan ko, nalaman ko rin na hindi ko pala siya lubusang kilala. Inalis ko na lang ang mga negatibong naiisip ko sa kanya. Noong mga sumunod na araw, ayos naman ang lahat. Kahit sumahod na ako, hindi naman nangutang sa akin si Rochelle. Kaya akala ko hindi siya gipit. Nung araw na yun, maaga akong umuwi ng bahay. Hindi sinasadyang nasilip ko sa may gate sina Errol at Rochelle. Parang may pinagtatalunan ng dalawa. Kaibigan naman talaga ang turing ko sa'yo. Pero hindi tama ang ginawa mo Malaki ang tiwala sa'yo ng kaibigan mo. Kung hindi ko pa aksidenteng nalaman, hindi ka pa aamin. Gipit lang talaga ako. Kaya ako yun nagawa. Magbabayad naman ako Nagtataka lang ako kung paano nangyari yun nang hindi alam ni Shaira. Ano, dinaya mo ba ang pirma niya? Huwag mo nang alamin kung paano. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong sasabihin kay Shaira. Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Hahanap lang ako ng tiyempo. Kailangan na sabihin mo agad yun sa kanya.
Baka mamaya kaibigan mo pa ang makulong sa mga ginagawa mo eh. Grabe ka naman. Ganun ba kasamahang pagkakakilala mo sa akin, ha? Ginagamit at sinasamantala mo kasi ang kabaitan ng kaibigan mo eh. Inaamin ko naman na nagkamali ako eh. Kaya nga aayusin ko ang problemang to. Sige na, papasok na ako sa loob. Tsaka na lang tayo mag-usap ulit. Hindi na hinintay pa ni Rochelle na makasagot si Errol. Mabilis na siyang pumasok sa loob ng apartment namin. Nagulat pa nga siya nang makita ako sa sala. Napalingon pa siya sa pinanggalingan. Hindi ko alam kung bakit para siyang namutla pagkakita sa akin. Kanina ka pa ba dito? Oo, maaga ako nakauwi. Nakita ko nga pala kayong nag-uusap ni Errol. Ayoko sanang mangialam, pero nagtatalo ba kayo? Masyado kasi siyang nakikialam sa akin eh. Kaya nagkaroon kami ng konting pagtatalo. Tungkol naman saan ang pinagtalunan nyo? Wala. Maliit na bagay lang naman. Sinisingil ka na ba niya sa mga utang mo sa kanya? Ha? Yung tungkol sa utang ko sa kanya hinuhulog-hulugan ko na rin naman eh. Nabanggit pala niya yun sa'yo. Sana mabayaran mo na lahat ng utang mo. Huwag mo muna sanang unahin ang luho mo. Makakapaghintay naman yun eh. Ipinaliwanag ko na yan sa'yo dati. Bakit ba parang hindi ka naniniwala? Hindi naman sa ganon. Kaya lang may mga bago kong post na nakikita sa Facebook mo. Alam mo, Shaira, ayoko sanang sabihin to. Pero labas ka na sa mga ginagawa ko at kung ano man ang mga post ko sa account ko. Pasensya na. Wala naman akong masamang intensyon eh. Alam mo naman na kaibigan mo ko, nagmamalasakit lang ako. Alam ko naman yun. Pero hindi lahat. Pwede mo nang panghimasukan porke napapahiram mo ko ng pera. Humingi na ako ng pasensya. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako makikialam sa'yo kahit kailan. Tumalikod na lang ako at bumalik sa kwarto ko. Hindi ko maiwasang hindi magtampo dahil akala ko malalim na ang pagkakaibigan namin. Na pwede ko nang sabihin lahat sa kanya. Naisip ko tuloy na magigpit na rin ang pagpapautang sa kanya. Kailangan ko na rin kasi mag-ipon ngayon. Nang mga sumunod na araw, hindi pa rin niya ako masyadong kinikibo. Pinagkibit-balikat ko na lang ang bagay na yun. Kinabukasan pareho kaming nasa bahay. Dumating ang mga parcel niya. Kasalukuyan ako nagbabasa nun sa sala. Shaira, pwede ba akong humiram sa'yo? Sabay-sabay kasing dumating ang mga parcel ko eh. Wala kasi akong hawak na pera. Tapos ito namang GCash ko naglolo ko. Babayaran din kita agad. Pasensya ka na ha. Naipadala ko na kahapon ang pera ko. Allowance ko na lang ang natitira sa akin. Yan na lang ang ipahiram mo sa akin. Ibabalik ko din naman agad sa'yo eh. Hindi pwede dahil baka matagalan pa bago mo maibalik. Mahirap naman yung akong magigipit. Alam mo naman na hindi ako sanay na mangutang kung kani-kanino. Nakikiusap naman ako. Naghihintay sa akin si kuya eh. Baka mapahiya na naman ako at masira. Bakit kasi order ka ng order wala ka naman palang pangbayad? Hindi ko naman kasi alam na magkakasabay-sabay eh. Namihasa ka kasi na ako ang laging tagabayad ng mga parcel mo eh. Pasensya ka na, hindi sa lahat ng oras mapagbibigyan kita. May kailangan din akong pagkagastosan. Akala ko ba kaibigan kita? Bakit? Oo, kaibigan mo ako. Pero gaya ng ayaw mong pinanghihimasukan ka, ayoko rin na inaabuso ako. So hindi mo talaga ako mapapahiram? Hahayaan mo talaga ako na mapahiya kay kuya? Maiiwasan na mapahiya ka. Kung umpisa pa lang, alam mo na kung paano maging responsable. Hindi ito ang tamang oras para manermon ka. Naghihintay sa akin si kuya oh. Sabihin mo sa kanya na wala ka kamong pambayad. Ito talaga ang gusto mo, no? Ang mapahiya ako? Bakit ako ang sinisisi mo? Ikaw naman tong hilig umorder kahit walang pambayad. Hindi ko na problema kung mapahiya ka man. Hindi ko ito makakalimutan. Naiiling na lang ako nung tumalikod si Rochelle. Parang ako pa yung tinakot niya. Ako nga na kahit merong pambili, bihira lang talagang umorder. Narinig ko pa ang galit na boses nung nagdi-deliver. At ang boses ng kaibigan ko na humihingi ng dispensa. Sa susunod naman ma'am, kung wala kayong pambabayad, huwag na kayong umorder.
Ilang beses na kasing nangyari to. Kami kasing napipirwisyo eh. Pasensya na talaga kuya. Hindi na po talaga mauulit to. Hindi na po talaga. Dahil hindi ko nakukunin yung parcel nyo para i-deliver dito. Sigurado naman na wala kayong pambayad eh. Sobra naman po kayong magsalita. Baka nakakalimutan nyo. Customer po ako. Intindihin nyo rin po ang kalagayan namin. Naghahanap buhay lang po kami. Ay naku kuya. Kung ayaw mong i-deliver ang parcel ko sa susunod, bahala ka. Umalis na nga lang kayo. Lalo nyo pang pinapainit ang ulo ko eh. Narinig ko pa ang malakas na pagsara ng gate. Padabog din na pumasok si Rochelle at hindi maipinta ang muka. Masaya ka na siguro no? Bakit pa sa akin ka pa yata galit? Kahit sino naman magagalit eh. May pera ka naman eh. Ayaw mo man lang akong pahiramin. Akala mo naman hindi ko ibabalik. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko ha? Panggastos ko na lang ang pera ko. Hindi ko talaga makakalimutan ang ginawa mong ito sa akin. Tandaan mo. Total naman mukhang hindi na tayo magkakasundo. Mabuti pa siguro na maghanap ka na lang ng apartment na pwede mong tirhan. Ano? Sino ka para paalisin ako dito? Nagbabayad din ako dito ah. Baka nakakalimutan mo. Matagal ka nang hindi nakakapag-share ng gastusin dito sa bahay. Ilang buwan ka nang hindi nakakapagbigay ng para sa kuryente at tubig. Eh di ba? Sabi ko naman sa'yo, gipit lang ako kaya lagi akong late magbigay. Hindi ka naman makaintindi eh. Hindi halatang gipit ka. Mula ngayon, ayoko nang saluhin ang mga problema mo. Hindi ka naman pala tunay na kaibigan eh. Sa dami ng mga naitulong ko sa'yo, bahala ka na kung tingin mo pa rin sa akin hindi kaibigan. Sumama talaga ang loob ko dahil sa naging sagutan namin ni Rochelle. Dahil sa kakaisip, pamali-mali tuloy ako sa trabaho ko. Hanggang sa bahay, hindi ako masyadong makatulog. Para hindi kami magkasabay sa pagkain sa bahay, sa labas na ako kumakain. O di kaya nagte-take out na lang ako ng pagkain na hindi ko naman talaga nakasanayan. Isang araw na wala akong pasok, nakakwentuhan ko ulit si Errol. Sinabi ko sa kanya ang naging pagtatalo namin ni Rochelle. Hindi ko alam kung paano to sasabihin sa'yo. Pero alam mo bang ginagamit ni Rochelle ang pangalan mo sa mga inuutangan niya? Ano? Totoo ba yan? Kaya ako nalaman dahil yung tiyahin ko na nagpapautang nabanggit niya sa akin. Ikaw daw ang ginawa niyang co-maker sa inutang niya. Sabi ko nga, baka hindi mo alam. Nung kinumpronta ko siya, sabi niya sasabihin niya sa'yo. Hindi yun magtatapat sa akin. Huwag ka na magtaka kung isang araw may pumunta sa apartment mo at ikaw ang hinahanap. Kulang pa ba ang mga ginawa ko para gawin niya pa sa akin to? Mabait ka kasi kaya sinasamantala niya ang pagkakataon. Hindi mo alam, inaabuso ka na ng kaibigan mo. Tama lang pala na sinabihan ko siya na lumipat na ng ibang apartment. Mahirap kasing kumilos kung hindi na kami magkasundo sa bahay. Nakaalis na ba siya? Yun nga ang problema eh, ayaw niyang umalis. Ikaw naman ang nauna sa apartment na yan, kaya tama lang na siya ang magparaya. Iniisip ko nga kaya ayaw niyang umalis, baka wala siyang pera panlipat. Posible nga rin yun. Ano bang dapat kong gawin? Naaawa naman ako sa kanya kung paaalisin ko na wala man lang siyang pera. Kung ayaw niyang umalis sa apartment ninyo, edi ikaw na lang kaya ang maghanap ng ibang apartment. Kaya mo naman eh. Ganun na nga lang ang gagawin ko. Pero bago ako umalis, kakausapin ko muna siya. Ayoko naman kasi na habang buhay kaming magkagalit eh. Kapag may problema ka, nandito lang ako para damayan at makinig sa'yo. Tutulong na rin ako sa paghahanap ng bago mong apartment. Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Nung gabi, sinadya ko talagang hintayin si Rochelle na makauwi ng bahay. Antok na ako pero pinipigilan ko lang. Pasado 12:00 na nung dumating siya. Pasuray-suray pa siyang pumasok kaya alam ko na lasing siya. Nagulat pa siya nung nakita ko. Bakit gising ka pa? Huwag mong sabihin na hinihintay mo ako. Oo, hinihintay nga kita. Gusto ko kasing pag-usapan ng problema. Wala namang problema sa akin eh. Ewan ko sa'yo. Naisip ko na ako na lang ang lilipat ng apartment. Dito ka na lang. Siguro, kung ano-anong paninira ang sinabi ni Errol tungkol sa akin oh. Lintik talaga na lalaki yun. Meron nga siyang sinabi sa akin pero hindi naman paninira yun eh.
Ginamit mo pa talaga ang pangalan ko para makapangutang ka. Ano? Wala talagang isang salita ang lalaking yan. Mabuti na rin na sinabi niya dahil alam ko naman na wala kang balak sabihin sa akin. Kulang pa bang mga ginawa ko sa iyong tulong, ha? Kulang pa bang mga pagpapautang ko sa iyo para gamitin ang pangalan ko? Desperado na kasi ako eh. Kung saan ako kukuha ng pera? Alam mo naman na ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Pati yan, gusto ko na rin pagdudahan kung nagsasabi ka ba ng totoo na nagpapadala ka sa pamilya mo o ginagastos mo lang sa mga luho mo. Kung gusto mo, pakausap ko pa sa yung pamilya ko eh, para maniwala ka. Hindi na kailangan. Ang gusto ko lang kasi walang maging samaan ng loob kapag nagkahiwalay na tayo ng tirahan. Talaga bang hindi na kita mapipigilan? Matagal na tayong magkasama eh. Hindi na ako sanay na hindi ikaw ang kasama. Tsaka hindi ko kayang bayaran ng upa rito. Mahirap din sa akin ang gagawin ko pero wala na akong magagawa. Ayoko rin kasi na madamay sa problema mo sa pera. Baka mamaya, may dumating na lang dito at ako ang singilin. Shaira, patawarin mo na ako. Bangako, hindi ko na ulit gagawin yun. Huwag ka nang lumipat ng ibang bahay. Buo na ang pasya ko. Kapag nakahanap na ako ng bagong apartment, lilipat na agad ako. Hindi ka na talaga papipigil, ha? Luluhod ako kung kinakailangan. Mabuti pa magpahinga ka na. Lasing ka na eh. Shaira, sandali lang. Kausapin mo muna ako. Shaira! Kainis naman. Sigurado kasing si Ero lang nagsulsul sa kanya na umalis dito. Kinabukasan, umalis akong nasa kwarto pa si Rochelle. Wala akong naririnig na kaluskos sa loob kaya alam kong natutulog pa siya. Nung hapon naman wala pa siya sa bahay. May ilang minuto pa lang ako nakakauwi nang marinig kong merong nagdo-doorbell sa labas. Nung lumabas ako para alamin kung sino, isa yung babae na tansya ko mga magsisisenta na ang edad. Alanganin siyang ngumiti sa akin. Mabilis ko rin pinagmasdan ng ayos niya na para bang malayo ang pinanggalingan. Ano po ang kailangan nyo? Hindi ko kasi alam kung tama ba tong address na napuntahan ko. Nagbabakasakali lang ako kung dito pa ba nakatira ang anak kong si Rochelle. Nanay po kayo ni Rochelle? E di ang layo pa po ng pinanggalingan nyo. Pasok po muna kayo. Hindi ko po alam kung anong oras makakauwi ang anak nyo eh. Salamat Ineng ha. Ibig palang sabihin dito pa rin siya nakatira. Opo, mahigit 1 taon na po kaming magkasama sa apartment na to. Ang napuntahan ko lang kasi yung dati niyang tinutuluyan eh. Alam ko nga na lumipat na siya. Pero hindi sinasabi kung saan. Ang sabi lang niya palipat-lipat siya ng bahay. Ikukuha ko po muna kayo ng merienda. Hindi na Ineng. Busog pa naman ako. Pwede bang makahingi na lang ng tubig? Sige po, teka lang po at ikukuha ko lang kayo. Salamat ha. Ako nga pala si Ninita. Bunso ko si Rochelle. Bale 5 silang magkakapatid. Yung 2 kuya niya may sarili ng pamilya. Ako naman po si Shaira. Ito na po ang tubig ninyo. Sigurado po ba kayong ayaw niyong kumain? Oo, Ineng. Sapat na sa akin ng tubig. Magkasama ba kayo sa trabaho ng anak ko? Hindi po, magkaiba po kami ng kumpanya na pinapasukan. Anong oras po kayo umalis sa probinsya nyo? Hindi naman ako galing sa probinsya eh. Dito lang kami sa Santa Cruz. Ang lapit nyo lang po pala. Akala ko po nasa probinsya kayong lahat nakatira eh. At siya lang ang nandito. Sa probinsya nga dati kami nakatira pero lumipat kami dito nung nasa high school na si Rochelle. Ganun po ba? Iba po kasi ang kwento niya. Nasa malapit lang naman po pala kayo. Bakit hindi na lang po siya mag-uwian sa inyo para mas makatipid siya? Yun nga ang problema eh. Ayaw na niyang umuwi sa amin. May sakit pa naman ang ama niya. Gusto sana siyang makasama. Kaya lakas loob na akong pumunta rito.
Kahit mahigpit niyang bilin na hindi ako pwedeng pumunta sa tinutuluyan niya. Kailan niyo po ba nakausap ang anak niyo? Siguro may 3 buwan na rin. Ayaw niya kasi kaming kausapin sa cellphone kapag tumatawag kami. Yung isang kapatid lang niya nagsasabi na maayos daw ang buhay niya dahil nakikita niya ang mga post. Huwag niyo sanang mamasamain ang pagtatanong ko, ha? Regular po ba siyang nagbibigay ng pera sa inyo? Mula nang magkatrabaho siya ni minsan hindi niya kami binigyan. Katwiran niya kasi hindi niya kami obligasyon. Kuya lang niya kasi ang nagpaaral sa kanya. Hindi nga po kayo obligasyon ng anak. Pero kapag mahal po natin ang magulang, magbibigay tayo kahit papaano. Gusto ko lang talaga makita ang kalagayan niya. Wala naman akong balak na humingi sa kanya. Kung matagal na po kayong hindi nagkikita sigurado na matutuwa po si Rochelle na madatnan kayo dito. Sana nga, Ineng. Sa totoo lang kasi kinakabahan ako. Nabanggit niyo po na may sakit ang asawa niyo. Sino po ang nagbabantay sa kanya ngayon? Kapisan pa naman namin ang 2 kong anak. 2 pa lang naman ang may asawa at nasa malapit lang din ang bahay nila. Salamat nga pala, Ineng, ha? At hindi ka nagdalawang isip na patuloyin ako dito. Wala po yun. Magsabi lang po kayo kung nagugutom kayo o kung may kailangan pa kayo. Habang nag-uusap kami ni Aling Ninita, marami akong nalaman sa pag-uugali ni Rochelle. Napakaluho pala talaga niya. Marami nga daw silang naibentang gamit para lang maibigay ang gusto nito. Naiinggit daw kasi sa mga kaklase na mamahalin at kumpleto sa mga gamit noon. Kahit noon ko lang nakilala ang Ginang, naramdaman ko agad na mabait siyang tao. Hindi na rin ito naitago ang hinanakit sa anak. Gabi na nung dumating si Rochelle. Labis ang gulat nito nang makita ang ina. Imbis na magmano, ang nanay pa niyang sumalubong at yumakap sa kanya. Hinayaan ko muna sila at pumasok muna ako sa kwarto ko. Ano pong ginagawa niyo rito? Paano niyo ako natuntun dito? Ilang buwan ka na kasing hindi nagpapakita sa amin. Hinahanap ka na ng itay mo. Habang tumatagal lumulubhan ang kalagayan niya. Kung nandito po kayo, para hingan ako ng perang pampagamot kay Itay. Wala po akong extra ngayon. Hindi naman yun ang ipinunta ko dito. Gusto ka nga makita ng tatay mo. Marami pa po akong ginagawa. Hindi po ako makakapunta. Kahit sana sumaglit ka lang sa atin. Titingnan ko po sa mga susunod na araw. Ayoko pong mangako. Hindi ka ba nag-aalala sa tatay mo, ha? Kahit ang mga doktor nagsabi na baka hindi na siya magtatagal. Sus! Pagpapaniwala naman kayo sa doktor. Matagal pa mabubuhay si Itay. Nakikiusap ako sa'yo, pagbigyan mo na sana ang itay mo. Baka yun na ang huling kahilingan niya. Sinabi ko na nga pong titingnan ko pa kung makakapunta ako. Pwede po ba, Nay? Umuwi na nga lang kayo. Sabi ni Shaira pwede daw ako magpalipas ng gabi rito. Pinangunahan na naman ako ng babaeng yun. Hindi lang po siya ang nagbabayad sa apartment na ito. Kaya may karapatan din po ako rito. Maaga naman ako aalis bukas. Wag nga po kayong mag-inarte dyan. Maaga pa naman Meron pa kayong masasakyan pa uwi. Tsaka wala kayong matutulugan dito. Nung marinig ko yun, hindi na ako nakapagpigil na lumabas at makisali sa usapan ng mag-ina. Ayos lang naman siguro kung dito magpapalipas ng gabi ang nanay mo. Hindi ka ba nasasabik na makita siya pagkatapos ng ilang buwan yung hindi pagkikita? Shaira, kasi, walang bantay ang Itay ko. Tsaka, sigurado na hahanapin siya. Di ba, Nay? Oo, Ineng. Uuwi na lang ako ngayon. Maaga pa naman Marami pa naman bumabiyahing jeep. Mahirap na pong bumiyahe kapag ganitong oras kahit sabihin na maaga pa. Dumito na lang po kayo ngayong gabi, Aling Ninita. Malaki naman po ang sofa. Kasi... Sige na po, Nay. Dito na nga lang muna kayong gabi. Maiwan ko muna kayo. Magbibihis lang ako. Ganyan po ba talaga niya kayo tratuhin? Pagod lang siguro ang anak ko.
Mabuti pa po. Tara na po sa kusina. Mauna na po tayong kumain. Hihintayin ko na lang si Rochelle para sabay na kami. Sigurado po kasi na kumain na siya sa labas. Ah, ganun ba? Opo, kaya sumabay na po kayo sa akin. Pagpasensyahan nyo na nga lang po ang iniluto kong ulam. Ako nga ang dapat humingi ng dispensa eh. Nakaabala pa ako sa'yo. Naku, wala po yun. Maupo lang kayo dyan. Hindi ko nga pala naitanong kung nasaan ang pamilya mo. Nasa probinsya po ang nanay at lola ko. Sa Pasko po uuwi ako sa amin. Napakaswerte naman ng nanay at lola mo sa'yo. Mabait ka kasing bata eh. Sige na po, kumain na kayo. Nung matapos kami maghapunan, hindi ko na napigilang maghugas ng platong pinagkainan namin ng ginang. Ako na rin ang naglabas ng unan at kumot para gamitin ni Aling Ninita. Hindi na kasi lumabas ulit si Rochelle para asikasuhin ng nanay niya. Kinabukasan, nagisnan ko ng gising si Aling Ninita. Sinabihan ko siya mag-almusal muna bago umalis. Lumabas lang ako sandali para bumili ng pandesal sa malapit na bakery. Nandito pa rin kayo, Nay. Sabi niyo maaga kayong aalis ngayon. Paalis na sana ako. Kaya lang pinigilan ako ng kaibigan mo eh. Dito na daw ako mag-almusal. Sana tumanggi kayo. Ang sabihin niyo, naghihintay kayong abutan ko. Pwes, wala ho akong pera. Sige, aalis na ako. Pakisabi na lang kay Shaira ha. Oo, sasabihin ko na lang sa kanya. Oh, Aling Ninita, saan po kayo pupunta? Uuwi na siya. Kailangan na kasi. Kumain na po muna kayo at sabay na tayong umalis. May pasok ka pala ngayon? Akala ko pa naman day off mo. May iba akong lakad ngayon. Ah, ganun ba? Halina po kayo sa kusina. Lalabas din muna ako. Bibili din ako ng almusal ko. Pagpasensyahan mo na sana ang anak ko ha. Ayos lang po. Naghahanap na rin naman po ako ng malilipatan. Sa totoo lang po, hindi na kami magkasundo ng anak nyo. Bali wala po sa akin kung hindi siya mag-share dito sa bahay at mga utang niya. Pero hindi ko po matanggap na pati pangalan ko gagamitin niya para lang makautang. Hindi naman po ako pumapayag na maging guarantor o co-maker niya. Ginawa rin pala niya sa'yo mga ginawa niya sa mga kapatid at kaibigan niya. Kaya hindi siya makaharap sa kuya niya eh. Dahil hanggang ngayon nagbabayad pa rin ng utang. Nung una po hindi ako makapaniwala na gagawin niya yon. Mabait kasi siya kapag nakaharap eh. Ngayong dumalaw kayo, mas lalo kong nakilala ang tunay na siya. Ako na ang humihingi ng tawad sa mga ginawa ng anak ko. Dapat po magbago na siya. Baka mamaya, yung gawain niyang magpahamak sa kanya. Kung ano kasi ang nakikita niya sa Facebook, gusto niyang gayahin at kailangan meron din siya. Hindi naman kami nagkulang ng itay niya sa pangangaral sa kanilang magkakapatid eh. Lagi naming sinasabi sa kanila mula pa noon, makontento ko ano lang ang meron. Baka po impluwensya ng mga kaibigan kaya po siya nagkaganon. Kahit po kasi ako, nagulat na baon pala siya sa utang dahil sa mga luho niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Dasal ko na sana magbago na siya. Ayoko na mapahamak siya. Nung makaalis kami ni Aling Ninita, hindi pa rin bumabalik si Rochelle. Habang nakasakay sa jeep, nadaanan namin siya sa isang kainan na kumakain mag-isa. Nakita ko ang lungkot sa mukha ng nanay niya. Kahit ako nang lumo sa ugaling ipinapakita niya. Hanggang sa bahay nila, hinatid ko si Aling Ninita. Hapon na ako nakauwi sa bahay. Naabutan ko na naman na nakikipagtalo si Rochelle sa nagdi-deliver ng mga parcel niya. Tuloy-tuloy lang ako at hindi lumingon. Kahit narinig ko ang sinabi ni Kuya na pabayaran muna sa akin. Maya-maya kasunod ko na si Rochelle. Shaira, baka pwede mo kong pautangin muna. Hindi kasi pwedeng i-cancel ang order ko eh. Galing pa kasing abroad. Wala din akong pera dito eh. Eh kasi kanina ko pa sinabi kay kuya na hindi ko na lang tatanggapin dahil nga wala akong pera. Eh ang kulit naman, hindi daw yun pwedeng isauli.
Hindi ka talaga madadala hanggat hindi pulis ang kumakatok dito. Shaira, nagmamakaawa naman ako sa'yo. Sige na naman, babayaran naman kita sa sahod ko eh. Ikaw ang uunahin ko. Kung maganda lang sanang pakitungo mo sa nanay mo, baka sakaling maawa ako sa'yo. Sa sarili mo ang ina, hindi ka marunong maawa eh. Kung ano man ang sinabi sa'yo ng nanay ko, hindi totoo yun. Napuno na lang kasi ako sa kanilang lahat, kaya ganun na ang asal ko. Ang hirap kaya na lahat sa akin iniaasa nila. Tumigil ka na nga sa mga kasinungalingan mo! Hindi ka ba kinikilabutan? Isinasangkalan mo lagi ang pamilya mo para makakuha ng pera sa mga kakilala mo. Ni minsan naman pala mula nang magkatrabaho ka, hindi ka man lang tumulong sa kanila. Ibinaon mo pa sila sa utang dahil sa kagustuhan mong makisabay sa mga kakilala mo. Teka nga, kung ano man ang meron ako, pinaghirapan ko. At yung iba, libre lang naman sa akin. Hindi mo na ako maluloko pa sa mga kasinungalingan mo. Kung ako sa'yo, umuwi ka na sa inyo bago pa mahuli ang lahat. Iisa lang ang magulang natin. Bago mo pagsisihan na hindi mo man lang nakausap ang itay mo. Kung hindi mo ako mapapahiram ng pera, wag mo na lang akong sermonan. Balikan mo na si kuya sa labas, baka naiinip na yon. Ilang beses na akong napapahiya dahil sa'yo. Kasalanan mo yan. Wala ka naman kasing pambayad, order ka pa rin ng order. Alam mo sana, maranasan mo ang nangyari sa akin. Para maramdaman mo kung paano mapahiya. Nagkulong na lang ako sa kwarto. Hindi ko na rin alam kung ano nangyari sa kanila nung nag-deliver ng parcel niya. Nung sumunod na araw, kay Errol ko lang nalaman na nakarating pala sila Rochelle sa barangay. Hindi niya kasi ako mapilit kahapon. Hindi ko kasi nagustuhan kung paano niya tratuhin ang nanay niya. Ang dami ko ring natuklasan na kasinungalingan niya. Katulad na hindi naman pala totoong nasa probinsya ang pamilya na. Pwede nga siyang mag-uwian na lang kesa umupa eh. Kahit turing ko na sa kanya kaibigan, alam ko na meron siyang itinatagong ugali. Mabuti nalaman mo na rin. Oo nga, ang lala pala ng ugali niya. May sakit ang ama niya at baka mawala na, pero ayaw pa rin niyang bisitahin. Siya nga pala, may nakita ka na bang lilipatan? Wala pa nga eh. Meron kasi malapit dito, kaya lang baka ayaw mo na rito. Ang gusto ko lang makabukod para magkaroon naman ako ng peace of mind. Maganda yon at tama lang sa'yo. Kaya lang 1 buwan pa bago mabakante. Ganun ba? Kung wala pa rin ako mahanap, baka mahintay ko yung sinasabi mo. Mabait yung may-ari nun at hindi ka na mahihirapan sa paglilipat kung sakali. Salamat sa tulong ha. Sa totoo lang, hindi ako masyadong makatulog dahil kay Rochelle. Inaalala ko pa yung sinabi mo na baka may bigla na lang kumatok sa apartment para singilin ako dahil ginamit niya ang pangalan ko. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa bagay na yan. Walang ibang mapapahamak kundi siya lang. Pinilit ko na lang ibalik sa normal ang lahat. Kahit nagkikita kami ni Rochelle sa bahay, hindi ko na lang siya pinapansin. Unti-unti na rin ako nag-aayos ng mga gamit ko. Lingid pala sa aking kaalaman, ilang beses na siyang pinatawag sa barangay. Dahil sa mga reklamo sa kanya. May mga kolektor din ako ang hinahanap dahil sa ako daw ang ginawang co-maker ni Rochelle. Magalang naman ako nagpaliwanag na hindi ko alam ang bagay na yun. At hindi ko alam kung paano niya nailagay ang pangalan ko. Posible daw na nakuha nito ang ID ko. Hindi na rin ako nakapagtimpi at kinumpronta ko na siya. Ilang kolektor pa kaya ang pupunta dito para singilin ako ha? Bakit hindi ikaw ang humarap sa kanila? Ikaw ang hinahanap? Alangan namang ako ang humarap. Ikaw ang may utang sa kanila eh. Eh di alam mo na ngayon kung ano ang pakiramdam na mapahiya, ha? Ipinaliwanag ko ang nangyari at pinatunayan ko na hindi ko alam ang tungkol sa utang mo sa kanila. Kahit saan, handa akong humarap. Sinasabi ko sa'yo, lalo kang mapapahiya. Pwede ba, Shaira? Tigilan mo muna ako sa pagbubunganga mo. Ang sakit na nga ng ulo ko sa problema eh. Dumagdag ka pa. Binabalaan kita. Huwag mo na ulit gagamitin ang pangalan ko. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Ito nga palang bill ng tubig at kuryente. Ikaw ang magbayad niyan. Lah, bakit ako? Di ba dapat hati tayo? Nakalimutan mo na ba? Ilang buwan mo akong hindi hinatian dahil sabi mo kailangan mong magpadala sa inyo. Yun pala, pinambili mo lang ng luho. Eh, hindi ko kayang bayaran to. Shaira naman. Lilipat na rin ako. Ikaw nang bahala dito.
Talagang iiwan mo na ako rito? Akala ko pa naman, nagbago na ang isip mo. Ngayon pa ba magbabago ang isip ko? Kilala ko ng pagkatao mo. Mabilis ko nang tinalikuran si Rochelle bago pa siya ulit makasagot. Matagal na ako nagtitimpi sa kanya. Baka kung ano lang ang magawa ko. Naisip ko munang mamasyal habang nag-iisip. Hindi ko akalain na makikita ko si Aling Ninita. Nakaitim siyang damit at parang galing sa pag-iyak. Nung niyaya ko siyang magkape muna, pinaunlakan naman niya ako. Kumusta na po kayo? Ang asawa niyo po, magaling na ba? Nagluluksa pa rin kami ng buong pamilya, Ineng. Huwag niyo pong sabihin na maalam ng asawa niyo. Ilang araw lang noon nung manggaling ako sa apartment ninyo. Nagkausap po ba sila ni Rochelle? Hindi na. Kahit na ipinaalam na sa kanya ng mga kapatid na wala na ang kanilang ama, hindi pa rin siya umuwi. Nung huling burol ng kanyang ama siya nagpakita. Tapos gumawa pa siya ng katarantaduhan. Ano pong ginawa niya? Ninakaw niya ang abuloy na para sa kanyang ama. Kailangan daw niya yung pambayad sa utang. Nasa tamang pag-iisip pa ba si Rochelle? Sa tindi ng pagkahumaling niya sa mga material na bagay, hindi na siya nakakapag-isip ng tama. Ayaw na talaga siyang tanggapin ng mga kapatid niya. Pero ako tanggap ko kung ano man ang pinagdadaanan niya. Hindi po ako mayaman, pero kung ano man po ang maitutulong ko sa inyo, magsabi lang po kayo. Tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Salamat, Ineng. Sana katulad mo na lang si Rochelle. Pasensya na po kayo kung wala na akong magagawa para matulungan ang anak niyo. Alam ko namang ginawa mo ng lahat para sa kanya. Hindi mo kasalanan kung ayaw niya talagang magbago. Imbis na gumaan ang pakiramdam ko, lalo lang tuloy bumigat nang makauwi ako. Dahil bakante na rin naman ang lilipatan ko, lumipat na ako kinabukasan. Tinulungan lang ako ni Errol sa paghahakot ng gamit. Sinabi naman ng landlord na baka paalisin na rin niya si Rochelle dahil sa masama nitong reputasyon. Ibig sabihin, nakaalis na pala ang bruhang yun. Hindi man lang ako hinintay para magpaalam. Ano bang gagawin ko ngayon? Wala nang gustong magpautang sa akin kahit sa trabaho. Paano pa ako mabubuhay nito kung hindi ko mabibili ang mga bagay na gusto ko? Nakakaiyak na talaga ang pesteng buhay na to. Bakit kasi kailangan akong ipanganak na mahirap? Ay! Nagmukmuk na lang si Rochelle maghapon sa loob ng apartment. Puro masasama ang naiisip niya na gawin sa akin. Na para bang ako ang dahilan para maging miserable ang buhay niya. Kahit lumaki ako ng probinsya, hindi ako katulad ng iba na naniniwala pa rin sa mga sinaunang kwento. Lalo na tungkol sa mga kababalaghan. Isang buwan na ako nun sa bagong apartment na tinitirhan ko na makaramdam ako ng kakaiba. Yung pakiramdam na parang merong nakatingin sa akin lagi. At kapag natutulog naman ako, ilang beses kong naranasan na parang hindi makagalaw. Ang naging sandata ko lang pagdadasal sa isip tuwing nangyayari yun. Sinabi ko yun kay Errol nang minsang dumalaw siya. Hindi kaya naninibago ka lang? Dapat nung bagong lipat ako, isang buwan na ako nakatira sa apartment na to eh. 2 taon din tumira ang mag-asawa dito. Wala naman silang naikukwento na kakaiba. Bakit nga pala umalis ang mag-asawa dito? Nakabili na kasi sila ng bahay kaya umalis na sila. Mas maigi nga yun kaysa habang buhay silang mangupahan. Maiba nga pala ako. May balita ka ba kay Rochelle? May 1 linggo na siyang umalis sa apartment nyo. Hindi ko alam kung saan siya lumipat. Sana umuwi na lang siya sa kanila. Kahit ganun ang ginagawa niya sa pamilya niya, gusto pa rin siyang makasama ng nanay niya. Sana yun na lang ang isipin niya. Sana nga. Naawa rin naman ako sa kalagayan niya. Kaya nga hindi ko na siningil sa utang niya sa akin. May kakilala kasi ako na nabaliw dahil sa katulad ng sitwasyon niya. Ayoko rin naman mangyari yun sa kanya. Kahit hindi magandang ginagawa niya sa akin,
Kabutihan pa rin niya ang naiisip natin. Pero alam mo, nung napuno na ako sa kanya, gusto ko na sana siyang i-report sa trabaho niya. Gusto ko siyang matanggal, mabuti na lang, napigilan ko ang sarili ko noon. Kahit naman sino ang mapunta sa lugar mo, baka ganun din ang maisip. Bilib nga ako sa haba ng pasensya mo eh. Gusto ko sanang puntahan si Aling Ninita. Alam ko naman kasi ang bahay niya, kaya lang nangihina pa ako. Kapag maayos na ang pakiramdam mo, tsaka ka magplanong pumunta, sasamahan pa kita. Teka, bakit hindi ka magpausok sa buong apartment? Pwede rin naman. Subukan lang natin, baka gumaan ang pakiramdam mo. Hintayin mo na lang ako, may kukunin lang ako sa bahay. Noong hapon, nagpausok nga kami ng insenso at kamangyan sa loob at labas ng apartment. Iniwan lang ako ni Errol nung kailangan ko na magpahinga. Bago mahiga, taimtim muna ako nagdasal. Naging maayos naman ang tulog ko ng gabing yon. Mukhang mabisa nga ang ginawa niya. Naging magaan ang pakiramdam ko buong araw sa trabaho. Pag-uwi, hindi ko inaasahan na makikita ko sa labas ng gate ng apartment si Rochelle. Rochelle? Anong ginagawa mo dito? Kumusta ka na? May gana ka pang mga musta? Nakikita mo ba ang kalagayan ko, ha? Ikaw ang may kasalanan kung bakit miserable ang buhay ko. Wala na rin akong trabaho dahil tinanggal na nila ako. Hanggang ngayon ba naman ako pa rin ang sinisisi mo? Samantalang ikaw naman ang may kasalanan kung bakit ganyan ang buhay mo. Gusto mong magbuhay mayaman at makipagsabayan sa iba. Hindi naman kaya ng sahod mo. Kahit ano pa ang sabihin mo, ikaw ang may kasalanan sa nangyari sa akin. Magbabayad ka ng malaki, Shaira. Hindi kita patatahimikin kahit anong mangyari. Mag-usap muna tayo. Kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo. Maayos pa naman ang buhay mo eh. Tutulungan kita na makahanap ng trabaho. Hindi na maaayos to dahil sa'yo. Hindi na ako makakabalik sa dati kong buhay. Akala ko pa naman kaibigan kita. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Kaibigan mo ko, pero hindi tama na gamitin mo ko para makuha mong lahat ng gusto mo. Rochelle, sandali, huwag ka munang umalis! Huwag kang lalapit sa akin. Mula ngayon, hindi na kita kaibigan. Magkalimutan na tayo. Nasundan ko na lang siya na nag-aalalang tingin. Hindi ko na malayan na nakita rin pala ni Errol ang kaibigan namin. Anong ginagawa niya rito? Ikaw pala. Naabutan ko na siya dito sa labas ng gate eh. Parang may kakaiba sa kanya. Sana hindi mauwi sa depresyon ang pinagdadaanan niya. Oo nga, kawawa din naman. Binanggit ba niya kung saan siya nakatira? Hindi eh, hindi ko na rin naitanong. Sige, papasok na muna ako tsaka na lang tayo magkwentuhan. Akala ko magiging maayos na ang pagtulog ko sa gabi. Nagkamali lang pala ako. Nasa kalagitnaan na ako ng pagtulog ko nang maramdaman ko na naman na hindi ako makagalaw. Alam kong gising ang diwa ko ng mga oras na yun. Panay ang dasal ko sa isip ko. Pero may sumasabay na ibang boses. Malagom yun at parang sa ilalim ng lupa nagmumula. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ko naimulat ang mga mata ko. Nung magising ako, hindi na ulit ako humiga. Hinintay ko na lang na mag-umaga at pumasok na rin ako sa trabaho. Pero pagdating doon, nawalan ako ng malay at isinugod sa ospital. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo nahihilo ako. Parang nasa ospital ako. Tama ba? Tama ka. Nahimatay ka sa trabaho ninyo kaya ka isinugod dito. Mabuti na lang, isang numero ko na nasa cellphone mo kaya natawagan ako. Pasensya ka na sa abala ha. Malayo ang pamilya mo at ako lang ang kaibigan mo. Natural na ako ang dadamay sa'yo. Wala na naman ako nararamdaman. Baka pwede na akong lumabas. Hintayin lang natin ang doktor na tumitingin sa'yo. Kapag sinabi naman niya na pwede ka nang lumabas, iuwi na kita sa apartment mo. Kaya siguro ako nahimatay dahil kulang ako sa tulog. Hindi ka na naman ba nakatulog kagabi? Oo, mas matindi ang nangyari sa akin. Nakakarinig na ako ng nakakatakot na boses. Sinasabayan niya ako sa pagdadasal ko.
Hindi ko lang alam ang wikang binibigkas niya. Nakakatakot naman. Doon ka na muna kaya sa bahay namin. Kami lang naman ni Lolo ang nasa bahay eh. Ayoko makaabala sa inyong maglolo. Kaya ko naman mag-isa sa bahay. Lalakasan ko na lang ang loob ko. Sigurado ka ba? Oo naman. Kung hindi nga lang kay Lolo, sasamahan na kita sa inyo. Nag-aalala din kasi ako sa'yo. Kapag may hindi magandang nangyari, tatawagan agad kita. Dahil maayos naman ang resulta ng check-up sa akin, pinayagan na rin ako na makalabas ng ospital. Maaga pa naman, kaya sinamahan muna ako ni Errol sa apartment ko. Habang nakaupo ako sa sofa, panay naman ang inspeksyon ng binata sa paligid. Parang ang bigat nga ngayon ng loob ng apartment mo. Hindi ko maipaliwanag pero yun ang nararamdaman ko. Baka kailangan na natin magpatawag ng pari. Siguro nga. Kakausapin ko rin ang landlord para sabihin ang problema sa bahay na to. Meron pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Kanina kasi wala pa tong mga pantal ko sa ospital. Pagdating dito tsaka lang naglabasan. Kagat ba yan ng mga insekto? Wala naman ako nararamdaman na mga kagat sa akin kanina. Mahapdi at makati ang mga pantal. Nararamdaman ko na rin ang pagkalat sa ibang parte ng katawan ko. Hindi kita pwedeng iwan dito sa ganyang kalagayan mo. Sumama ka muna sa akin sa bahay. Doon ka muna. Pero, Huwag ka nang tumanggi. Kapakanan mo lang naman ang iniisip ko eh. sige na nga. Bago pa kami makarating sa may pinto, biglang gumalaw ang upuan sa tabi namin. Nagkatinginan pa kami ni Errol. Sunod-sunod din na nabasag ang mga babasaging display sa sala. At narinig din namin ang pagkabasag ng mga plato at baso sa kusina. Mabilis na hinawakan ni Errol ang kamay ko. At saka kami lumabas ng apartment. Samantala sa isang silid malakas na tumatawa si Rochelle. Hindi na nakatiis na pinasok siya ni Aling Nanita. Tumigil ka nga sa pagtawa mo. Natatakot na sa'yo ang mga pamangkin mo. Gusto mo bang isumbong ka sa tatay nila ha? Baka tuluyan ka ng palayasin ang kuya mo rito. Pati ba naman pagtawa ko pagbabawalan nyo? Masama bang maging masaya? Masama kung masaya ka dahil may napapahamak. Nakita kita nung isang araw na galing sa bahay ni Aling Salud. Anong ginawa mo sa bahay ng mangkukulam na yon, ha? Sinong pinakulam mo? Wala na kayong pakialam kung sino ang pinakulam ko. May pakialam ako dahil dito ka sa bahay ko nakatira. Si Shaira ba, ha? Sa kanya ka lang naman nagagalit eh. Tama lang sa kanya ang magdusa. Dahil itinuring ko siyang kaibigan. Pero tinalikuran niya ako sa oras ng kagipitan. Alam mong hindi totoo yan. Naging mabuti siya sa'yo. Ikaw lang ang hindi marunong magpahalaga sa isang kaibigan. Huwag niyo na nga siyang ipagtanggol. Hindi niyo naman talaga siya kilala eh. Kahit sandali ko lang siya nakasama, alam ko na mabuti siyang tao. Sana naman maging katulad ka niya. Huwag niyo nga akong ikukumpara sa babaeng yun. Ang layo ko kaya sa kanya. Sa pormahan pa lang wala na siyang panama. Mas pinili lang niya kasi ang maging simple kaysa naman maging magarbo ang pamumuhay. Tapos hindi naman kayang sustentuhan ng luho. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Bakit ba kasi naging mahirap pa tayo Ayoko ng ganitong buhay. Gusto kong mabili lahat ng gusto ko na walang iniisip na kailangang bayaran na utang. Pwede mo naman makuha ang pangarap mo kung magsusumikap ka lang. Bata ka pa, mahaba pa ang tatahakin mo. Kahit magkanda kuba pa ako sa pagtatrabaho, hindi pa rin ako yayaman. Samahan mo ng dasal at ang sipag mo. Balang araw maririnig din niya ang hinihiling mo sa kanya. Hindi niya ako papakinggan kasi hindi naman ako kasama sa pinagpala. Huwag mong sabihin yan. Lalo lang lalayo sa'yo ang biyaya niya. Alam ko naman po na tuwang-tuwa ang mga kapatid ko dahil miserable na ako ngayon. Bumalik pa ako sa lugar na kinasusuklaman ko. Wala silang iniisip o sinasabi na ganyan.
Naaawa nga sila sa iyo eh. Kaya gusto ka nila tulungan. Iwan niyo na lang ako. At sana, wala kayong pagsasabihan sa nalalaman niyo. Walang nagawa si Aling Ninita kundi ang lumabas ng silid na yun. Dahil halos ipagtulakan na rin siya palabas. Naguguluhan din siya sa dapat niyang gawin. Ayaw niyang may mapahamak na ibang tao. Pero ayaw din naman niyang masaktan ng anak. Nang mga oras na yun, takot na takot akong nakasiksik lang sa isang sulok. Hindi ko akalain nang hindi ko nararanasan na kababalaghan sa probinsya namin. Dito ko pa mararanasan. Nakausap ko na ang landlord ng apartment mo. Magpapatawag daw siya ngayon ng pari. Totoo ba ang nakita natin kanina? Hindi ba tayo na malikmata lang? Totoo yun. Pero ipanatag mo na ang loob mo. Walang masamang mangyayari sa'yo sa bahay namin. Kumusta ang mga pantal mo? Lalong namumulat, nagsusugat na siya ngayon. Sobrang hapdi rin. Pakiramdam ko rin, nangihina ako. Pati pala sa mukha mo, meron na rin. Baka kaya hindi ito nakita ng mga doktor. Wala kaming kamalay-malay na mula nung dalhin ako sa bahay na yun ni Errol. Lihim na akong pinagmamasdan ng lolo Bencio niya. Dati kasing albularyo ang matanda na kalaunan hindi na rin nagamit ang kaalaman sa panggagamot. Mas pinili na rin kasi ng mga tao na sa doktor na magpagamot. Hindi talaga yan makikita ng doktor at hindi rin nila magagamot. Lolo, kanina pa po ba kayo dyan? Oo, kanina ko pa rin pinagmamasdan ng kaibigan mo. Mabutit dito mo siya dinala sa bahay. Ano po kaya ang sakit ni Shaira? Hindi pangkaraniwan ang sakit niya. Kung hindi maaagapan, pwede niyang ikamatay. Huwag niyo naman po takutin si Shaira, Lo. Wala pa naman dito ang pamilya niya. Hindi naman ako nananakot eh. Sinasabi ko lamang ang totoo. Ano po ang tawag sa kondisyon niya? May kumukulam sa kanya. Kulam? Sino po kaya ang gagawa nito sa akin? Hindi natin malalaman yan hanggat hindi natatalo ang sumpa. Magagamot niyo po ba siya, Lo? Oo naman. Kahit matagal na akong huling nakapanggamot, kabisado ko ba rin naman eh. Hindi ko yun makakalimutan. Huwag ka nang umiyak, Shaira. Gagaling ka na rin. Hindi ko lamang siya pagagalingin. Ibabalik ko rin sa taong gumawa nito sa kanya ang sumpa. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako sa inyo, Lolo. Wala yun, Iha. Magpahinga ka muna. May kukunin lamang ako sandali. Errol, huwag mo siyang iiwan kahit anong mangyari. Nakakaramdam pa rin ako ng takot. Lalo na kulang pa lang dahilan ng mga sugat na bigla na lang lumabas sa balat ko. Hindi rin umalis sa tabi ko si Errol. Tumayo lang siya para isara ang bintana na matigilan siya. Meron kasing isang matandang babae na nasa labas ng gate at nakatingin sa bintana. Bakit ka natitigilan dyan? May matandang babae kasi ang nasa labas at dito nakatingin. Masama ang kutob ko sa kanya. Hindi kaya siyang mangkukulam? Posible. Isasara ko na tong bintana. Huwag ka matakot. Hindi siya makakapasok sa bahay namin. Errol, ang lamig. Pwede mo bang patayin ang electric fan? Patay naman ang electric fan. Bakit parang nagyayelo tong kwarto? Kaya naman pala eh. Ang taas ng lagnat mo. Kukuha pa ako ng isang kumot. Sobrang ginaw talaga. Ikukuha kita ng mainit na tubig. Sandali lang ako. Pabalik na si Errol nang maalala ang bilin sa kanya ni Lolo Bencio. Halos takbuhin na niya ang pabalik ng kwarto. Napahinto pa siya sa may pinto na makita ang matandang babae na nasa tabi ko. At parang may binubulong sa akin. Ibinato pa ni Errol ang hawak na tasa ng mainit na tubig. Pero tumagos lang yun sa katawan ng matanda at naglahong parang bula. Umieko pa sa buong silid ang matinis nitong halakhak. Ayos ka lang ba, Shaira? Oo, nakakatakot ang boses niya at hindi ako makagalaw. Patawarin mo ako kung iniwan kita ha. Nakalimutan ko kasi ang bilin sa akin ni Lolo Bencio na kahit anong mangyari, hindi kita dapat iwan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyari sa'yo.
Baka nasa kwarto lang niya siya. Hintayin na lang natin na bumalik si Lolo. Habang naghihintay, nagkukwento ng kung ano-ano si Errol para hindi ako makatulog. Ilang sandali pa, bumalik na rin ang lolo niya. Lumapit pa ang matanda sa may bintana at nagsaboy ng kung ano. May narinig kaming igik na parang nasaktan. Layuan mo ang dalagang ito! Layuan mo ang bahay na ito! Nagkamali ka ng kinakalaban mo! Kung ako sa'yo, makipagkasundo ko na alisin ang sumpa ng dalagang ito kung ayaw mong magsisi. Ano po ang nangyari? Matigas siya. Sige, tignan ko lang kung hanggang saan ang husay niya. Kilala ko na kung sinong kumukulam sa'yo, Iha. Inutusan lamang siya. Hindi po kaya si Rochelle ang nag-utos sa kanya? Yan din ang naiisip ko. Tsaka nyo naisipin ang bagay na yan. Gagamutin na kita, Iha. Sobrang sakit po ng ulo ko. Parang mabibiyak. Ang init niya, Lo. Dumudugo po ang sugat niya. Ako na ang bahala sa kanya. May inuusal ng mga salita si Lolo Bencio. Para yung latigo na sumusugat sa balat ko kaya napapahiyaw ako sa matinding sakit. Umaalon-alon din ang tiyan ko. Wala ring tigil ang pagsusuka ko. Hanggang dugo na ang lumalabas sa bibig ko. Hindi ko na kaya. Magpakatatag ka. Huwag ka susuko. Minaliit ko matanda mang kukulam na yon. Hindi ko akalain na mabagsik ang kulam na ginagamit niya. Hindi ko isusuko sa iyo ang dalagang ito. Mas mananaig pa rin ang kabutihan. Sumasabay ang malakas na boses ni Lolo Bencio sa pagsigaw ko. Hanggang namalayan ko na lang gumiginhawa na ang pakiramdam ko. Naramdaman ko na lang na inaantok ako at para akong hinihele sa boses ng lolo ni Errol. Ano pong nangyari kay Shaira? Huwag ka mag-alala. Nakatulog lamang siya. Magaling na siya. Ibabalik ko naman sa mga taong gumawa nito sa kanya ang kulam. Sumisigaw naman sa matinding sakit si Rochelle. Parang nalalapno sa mukha niya. Pagtingin niya sa salamin, lalo siyang napasigaw at napaiyak na rin. Agad siyang pinuntahan ni Aling Nenita. Nagulat din ang kanyang ina nung makita ang itsura niya. Nay! Isa lang ang ibig sabihin niyan. Natalo ang kapangyarihan ni Aling Salud. Bumalik sa inyo ang sumpa. Ang pangit ko na po! Ang pangit ko na! Yan na nga bang sinasabi ko eh. Sinabihan na kita na tumigil na. Dahil walang buting maidudulot ang paggawa ng masama sa kapwa. Ayaw mo kasing makinig eh. Bakit ba lagi na lang akong talo? Bakit ba ang malas ko? Tahan na anak. Kahit paulit-ulit ka man magkamali, lagi lang ako nandito para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Patawarin niyo po ako, Nay. Karma na rin siguro to sa akin. Dahil ikinahiya ko kayong pamilya ko. Dahil lang sa mahirap tayo. Minsan, hindi ko man lang ipinakita ang pagmamahal ko sa inyo ni Itay. Matagal ka na naming pinatawad ng itay mo. Patawarin mo rin kami kung wala kaming kakayahan na maibigay ang mga gusto mo. Di sana hindi aabot sa ganito ang lahat. Magagawa pa kaya kung patawarin ni Shaira? Mabait si Shaira. Papapatawad ka rin niya. Nang kumalma na ang anak, pinuntahan ni Aling Ninita ang bahay ng kilalang mangkukulam na si Aling Salud. Pero pagdating niya, maraming tao ang nakikiusyoso. Tinanong niya ang katabing Ale. Naku, pinarusahan ng Diyos si Salud dahil sa mga masama niyang ginawa. Ano po ba nangyari sa kanya? Kitang-kita namin kung paano siya nasunog. Walang makalapit sa kanya dahil sa takot na pati kami masunog din. Wala nang mangkukulam na si Salud. Patay na siya.
Nanlulumong umuwi na lang ng bahay si Aling Nenita para ibalita kay Rochelle ang nangyari sa matandang mangkukulam. Hindi naman makapaniwala ang anak sa nalaman. Maswerte ka pa rin dahil hindi ka namatay gaya ni Aling Salud. Kasalanan ko po kung bakit namatay si Aling Salud. Pinilit ko siyang tulungan ako. Ayaw niya na sana dahil matagal na daw siyang tumigil sa pangkukulam. Pero dahil sa akin, napahamak tuloy siya. Isipin mo na lang na hanggang dun na lang talaga ang buhay niya. Yun na rin siguro ang kabayaran sa mga nagawa niyang kasamaan sa kapwa. Mahal pa rin po ako ng Diyos dahil binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon para maituwid ang mga pagkakamali ko. Salamat naman at sa wakas na tauhan ka na rin. Bawat pangyayari laging may dahilan. Tandaan mo yan. Mula ngayon, magiging mabuti na po ako. Nakabalik na ako sa apartment na tinutuluyan ko. Malaki ang pasasalamat ko dahil kay Lolo Bencio gumaling ako. At bumalik na sa normal ang buhay ko. Pag-uwi ko nung hapon, hindi ko inaasahang madadatnan ko ang mag-inang Aling Nenita at Rochelle na naghihintay sa akin. Shaira, naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Lahat ng sasabihin mo, tatanggapin ko. Dahil alam ko na nagkamali ako. Hindi na ako galit sa'yo. Noon pa, hangad na namin ni Errol maging maayos ka. Alam ko na hindi ganun kadali ang pinagdaanan mo. Nadala ka lang ng emosyon mo. Parusa sa akin ang nangyari dahil sa mga nagawa kong kasalanan. Pero tanggap ko na to. At handa na akong harapin ang bagong yugto ng buhay ko na ganito ang itsura. Lalayo na kami ng anak ko. Sa probinsya na kami maninirahang dalawa. Gusto lang namin na magpaalam pa rin sa'yo ng personal bago kami umalis bukas. Mag-iingat po kayo sa pupuntahan ninyo. Hangad ko ang katahimikan sa bago niyong titirhan. Shaira, sana lalo ka pang magtagumpay sa buhay. Salamat at naging parte ka ng buhay ko. Hindi kita makakalimutan habang buhay. At ang mga naitulong mo sa akin. Mahigpit ko pang niyakap ang kaibigan ko at si Aling Nenita. Habang tinatanaw ko ang pag-alis nila, hindi ko maiwasang maluha. Sa kabila ng mga ginawa sa akin ni Rochelle, mas nangibabaw pa rin ang awa ko sa kanya. Ang paghahangad ng sobra-sobra nagdudulot din ng kapahamakan sa isang tao. Katulad ng nangyari sa kaibigan ko. Sa kasalukuyan, Miss Gwen, kasama ko na sa tinutuluyan kong apartment ang lola at nanay ko. Gusto kong sulitin ng mga taon na nakakasama ko pa ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Nung isang taon sumakabilang buhay na si Lolo Bencio. Napasukan siya ni Aaron na wala ng buhay. Hanggang ngayon magkaibigan pa rin kaming dalawa. At may trabaho na rin siya. Kaya bihira na kami magkita. Wakas,